Dangal greetings everyone. I am Agahid Almin and we are from 1ITE and this is our project name called Bingo Lineup Game. So I'm going to show you the features of our program. Ayan. Try natin ulit. So sa pag-umpisa ng game, tatanungin tayo ng program kung gusto natin maglaro ng game or mag-exit sa game. So, sa umpisa, try mo natin mag-exit. Ayan. Para mapakita sa inyo na gumagana ang program. Okay. So, dito try natin laruin. So, dito, papapiliin tayo ng program kung 1 or 2 ang gagamitin natin sa flip coin. Try natin ng 1. So tayo ang nanalo sa flip coin. And tayo ang unang maglalapag ng piece sa board. So meron tayong choices between 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 na column na paglalapagan natin ng piece. So try natin sa 2. So dito, naglapag si computer sa column 6. Nandito na yung lapag natin. So yun, nanalo tayo by horizontal line. After the game, ipapakita ulit ni program yung menu natin, which is kung gusto natin maglaro ulit or ma-exit na sa game. So by winning this game, meron tayong tatlong ways para manalo sa larong to. Meron tayong horizontal, diagonal, and vertical line na merong 4 na magkakaparehas na pieces. Dangal greetings everyone. My name is Twisak Ironslide I and I'm from 1ITE. And itatry naman natin ipanalo yung game by vertical line. So maglalaro ulit tayo. Dito mag-ano ulit siya ng random coin flip. So pili na tayo dito sa 1 or 2. Try naman natin 2. So dito nanalo na ulit tayo. Kaya tayo ang unang maglalagay ng piece sa ating board game. So try natin maglagay ng 4. So 4 ulit tayo. Then 4. Yun, narangan niya tayo dito. So ulit tayo dyan. Yun, panalo na tayo sa 5 ng vertical. Ito yung vertical line. Then, babalik ulit siya sa menu. Tapos, kung gusto na natin mag-exit, press 2 lang. Greetings everyone, my name is Taduran Mark Joseph B from 1ITE. So ngayon try naman natin ipanalo ang game by diagonal. So let's start. Flip a coin. So siya ang nauna. Kung nabahala, paano mo i-draw yan? Pwede sa tayo. So ayan, nanalo tayo ng diagonal. Ito. Dangal greetings everyone. My name is Tomita Kenji D. Ngayon, itatry nating i-draw ang laro. Okay. Okay. Pwede lang salita, basta mag-draw na yan. Hindi ko muna magaling. Ang player will be.
Hindi ko lang para wala naman. Apat lang pala na. Anong na ulit tawag sa laro mo? Bingo lineup game. Bingo lineup. Hindi kailangan lang ma-draw yun. Mula to, di ba? Baka mananda yan. Ano wala? Super. And then, isang kadaya ko lang sa kanila. Pagin mo nito yung ako. Ito ang bala. Tago mo ba? Tumagwan. Seven. Yan. Ngayon, natapos natin ang game by draw. Then, tatanungin tayo ulit ni program kung gusto natin maglaro or mag-exit sa game. Hello, greetings. My name is Villanueva Angela Ryan D. And now, I'm going to explain the program code. So, in making this program or game, we have utilized the scanner class. And we named the class as Bingo Lineup Game. In line 6, we named our scanner as user input. In line 8, we declared a 2D array na mag-serve as our board sa ating Bingo Lineup Game. So it has a row size of 6 and a column size of 7 following the actual size ng actual na Bingo Lineup Game. Next, para magkaroon ng paulit-ulit or iteration ng ating program, naggamit tayo ng do while loop. Ngayon, itong do while loop, ito yung mag-serve sa program para hindi siya mag-terminate once na matapos or may manalo na sa ating game. Na mag-generate ng menu or options sa ating user kung gusto nila maglaro pa ulit or mag-exit na ng game. So, dito sa line 18 to line 32, basically, sila yung in charge sa pag-print nitong part na to na ating UI. Sa line 22 to 27, to 28, gumamit tayo ng nested for loops para ma-print yung ating board sa ating UI. At the same time, we utilize this nested loops para makapag-assign na tayo ng element per each row and column index. So, pinapakita lang dito yung mukha ng board nang hindi pa nalalagyan ng mga pieces ng player at computer. Now, next naman, yung line 30 to 32, gumamit tayo ng for loop para mag-print or mag-display ng guide numbers para sa number coding na ating columns. So, eto siya. Next, sa line 34 to 36, yun yung program code na in charge dito sa ating menu. Yung 1, play the game, 2, exit the game, and enter command number. Sa 37 naman, line 37, nag-declare tayo ng variable na user option na kung saan kukunin ni user input dan text int yung input ni user kung anong gusto niya mangyari sa program. Kung pipiliin niya ba ang command number 1 para magpatuloy sa game or command number 2 para mag-exit sa game. Ngayon, yung makukuha ni user input at text int doon na value, i-store siya sa user option na variable. Sunod naman, para ma-detect natin kung ano nga ba ang pinili ni user, gumamit tayo ng if-else statement. So, ang una natin condition, if user option is equals to 1, magpapatuloy siya sa ating program. Pero kung si user naman, kung ang user option naman natin ay nag-equals to 2 or pinili ni user na mag-exit ng game, i-break ni program yung loop sa ating do while loop na magdadala sa atin
dito sa line 639 natin na maglalabas na message na thank you for playing. Ngayon, paano naman kung pinili ni user na magpatuloy sa game? As the user choose command number 1, magsisimula na ang pagbabasa ng code na ating program sa line 42. So dito, nag-initialize tayo ng variable which is 1 and 2 para sa ating coin flip na mangyari, which will decide kung sino mauuna sa paglapag ng piece, kung si computer ba o si player. So dito sa line 43, gumawa tayo ng variable name na first drop na kung saan kapag nag-generate tayo ng random number from 1 to 2, i-store siya sa variable na first drop. So after nun, ipiprint na ni program si line 45 to line 48 para mamili na si user kung anong gusto niyang number para sa kanyang coin flip, 1 or 2. Gumawa ulit tayo ng variable name user pick para doon i-store ni user input at next int yung magiging number choice ni user. So after nun, ipiprintan ni program ang naging result sa coin flip. So sunod naman nun, kailangan natin i-verify kung nanalo ba si user o nanalo ba si computer. So dito, gumamit tayo ng if statement ulit. So yung if user pick is equals to first drop, yung first drop, doon naka-store yung value ng ating random number. So if yung user pick is equals to first drop, papasok siya sa line of code na to. I-print niya to, and then papasok ulit siya sa isang do while loop. Do while loop to keep on reiterating the program until a winner is detected. So next naman, ipiprint niya to, and we'll move on to the game process. So una, ipiprint muna ni program yung progress ng ating game. Then after nun, ipiprint naman niya ulit yung ating guide numbers dito sa ilalim. So after nun, ang line of code natin from 73 to line code 224, dito nakalagay ang ating set of line of codes na kung saan mag-verify kung may nanalo na ba sa game na 4 consecutive na magkakapareho na elements by horizontal line, vertical line, or diagonal line. In this case, sa ating first verification line of codes, meron tayong line of code number 74 to line code number 120. Dito, ina-assess ni program kung meron bang nanalo through 4 consecutive vertical same elements by X or O. So we use nested for loops para mag-traverse ang ating verification sa ating program. So basically, ang ating program dito, i-check niya yung each column by vertical verification. So meron tayong ditong variable named vertical check na kung saan bibilangin kung nakailang ulit na bang nagkaroon ng equality doon sa magkasunod na element. Gawin tayo ng if statement dito. So if vertical check is equals to 4, ang ating board, row index A, column index, nasa loob ng condition para ikumpara kung siya ay O. Ngayon, kung yun naman ay O, ang iset natin doon sa ating variable name na winner ay player. Ngayon, kung ang nasa board row index A, column index naman natin ay equals to X, ang i-assign naman yung winner ay yung computer. Na kung wala doon nag-satisfy at hindi pa naman nakaka-apat na bilang na magkakapareho ng element, ang ating if statement ay papasok sa else. Kung saan, continue nyo na lang yung loop hanggang sa may makita siyang 4 consecutive na elements na vertical line or wala talaga. Na kung saan, magko-continue or mag-break yung loop para lumipat sa panibagong set of nested for loops and if statements. Makikita natin na yung vertical check natin ay ina-assign sa 0. Kaya natin siya ina-assign sa 0 para magkaroon ng reset ng value kapag kunwari ay sa column ay wala nag-satisfy doon sa condition natin na dapat 4 na magkakasunod na elements by vertical line ang nag-satisfy.
So, lilipat siya sa panibagong column para mag-check. Since lilipat tayo sa panibagong column para mag-check, kailangan yung vertical check natin na variable ay mag-reset sa 0 para magkaroon ng maayos na pagbibilang kung ilan na ba ang nagkaroon ng kaparehas na element through vertical line. Ngayon, kung sakali naman ay may detect si program dito na kung meron na 4 na element na magkakaparehas na vertical line, papasok ang code dito. I-break niya yung loop para makalabas siya sa for loop na to, and ganun din sa iba. So, meron tayong 1, 2, dalawang break. So pag nag-break si loop dito, lalabas ang ating code dito. And once again, since meron tayong condition dito na if statement, magbe-break ulit ang loop kapag nag-satisfy na para mag-move on na sa ating final conclusion. Kung sakaling mananalo. Then, next naman, na set of line of codes is yung nested for loops to check if there's any 4 consecutive horizontal with the same element. So, same concept lang dito, pero ang pinagkaiba naman ay iniba natin ang position ng ating index. So, instead putting yung column index sa pinakaunang for loop natin, we used the row index. And then, ang sunod nating ginamit ay yung column index para magkaroon ng comparison sa magkatabing horizontal element sa isang horizontal line. So, column index A will serve as the first basis para sa ating sunod na element para sa column index B kung sila ba ay pareho. So, mayroon din tayong ditong break, nested if statements para makapag-detect kung ang ating horizontal check ay nagkaroon ng 4 na bilang na merong magkaparehas na elements. So, same din dun sa una nating code, magbe-break siya kapag nag-satisfy na. Then, magka-continue lang siya at i-reset niya yung value sa 0 kapag hindi pa rin siya nagsasatisfy dun sa ating condition. If nagsasatisfy na to agad dito, magkakaroon na siya ng conclusion. Pwede na, magdadiretso na siya dito sa ating conclusion na mananalo ang user by horizontal line. Ganun din kanina sa ating vertical line, kapag nag-satisfy na ang ating vertical check or nakabilang na ating ang vertical check ng 4 na beses na magkakasunod na elements in a vertical line, pupunta na siya dito sa ating if statement at i-declare ang ating winner at ipiprint niya dito kung paano nanalo ang ating winner sa game. So, ayun yung sa ating horizontal and sa vertical. So, basically, parehas na silang concept. Ang nagkaiba lang is paano nagtatraverse or paano nagmo-move yung ating program kumpara sa pag-check ng ating elements by each index, row index, and column index. Now, next naman, we have line code 171 to 224. So, dito naman, ina-assess yung progress ng game kung meron na bang nanalo through a diagonal line. Meron tayong ditong dalawang set line of codes. Yung una is to check if there's any 4 consecutive diagonal with the same element, X or O, that will scan from top left to top left to bottom right. Babasahin ni program ng from top left to bottom right. Pag ganun, pababa. So, dito, gumamit tayo ng nested for loops and if statements. So, first yung sa if statement. I-check ni program kung yung row index, column index ay same sa ating row index plus 1 and column index plus 1. So, basically, ang logic dito, so kung ang index natin is 0, 0, dito sa ating top left, i-check niya kung equal ba siya sa ating index 1, 1. Index 0, 0, index 1, 1. Then, tuloy-tuloy lang yon hanggang sa mapunta tayo sa plus 3, which is yung pinaka-bottom na ng ating board. Next, else if yung board row index, ganun din ang ating concept. Ang pinagkaiba lang dito is yung element na kino-compare natin. Kasi kapag O,
since pinakita natin dito sa ating game yung legend, kapag O ay player, pag X ay computer. So dito, kapag O, dito sa unang if statement, kinumpare natin if the player wins, since O yung nakalagay dito. Ngayon, kung magsasatisfy siya dito, ang i-assign nating value sa ating winner variable ay player. Ngayon, kung hindi naman siya nag-satisfy, and then chinek din natin dito, at nag-satisfy siya sa value na X na meron diagonal line na meron 4 consecutive diagonal na magkaparehas na X yung element, i-assign naman niya sa winner variable ay computer. Ngayon, kung neither dun sa dalawang statement na yun ay hindi nag-satisfy, magko-continue ang ating program. Next naman, after ng ating for loop, which is ito, kapag natapos na siya dito i-assess yung unang row, papasok na siya dito. Ngayon, if winner is equals to player or winner is equals to computer, yung diagonal check L, since top left tayo nagsimula, ay mag-equal na sa 4, which is connected sa ating if statements or conditional statements dito sa line code 237. Na kapag nag-equal na siya sa 4, magbe-break na yung program, and before siya mag-break, ipiprint niya yung game over, kung sino yung winner, and paano siya nanalo. Now next, after mabasa ni program yon, kunwari hindi rin nag-satisfy doon, ang sunod naman i-assess ni program is if there's any 4 consecutive diagonal same elements that will scan from top right to bottom left. So, ang idea dito is same lang dun sa previous nating set line of codes, pero pinagkaiba is kung saan magsisimula. So, dito, magsisimula siya sa top right to bottom left. So, pag ganun, pababa. And ngayon, ang pinagkaiba niya lang dun sa previous nating line of code, kung dito, ang ating column index ay nag-start, kung doon ay ang column index natin nag-start sa 0, dito naman sa ating next na line of codes, nag-start ang ating column index sa 6, since ang ating line of codes ay mag-start magbasa from top right to bottom left. So, ang top right natin dito is yung to, which is, we all know na ito ay index 6. And then, same dun sa nakalipas natin program, i-assess niya rin if there's any consecutive 4 diagonal with the same elements doon sa ating top right to bottom left. And then na yun, hiwalay yung ating condition for player and yung for computer. Na kapag nag-satisfy na siya, i-break niya yung loop, paramputan siya dito, and then mag-assign ng value sa diagonal check R, since top right tayo nagsimula, ng equals to 4, which is connected sa ating conclusion ng game natin dito sa line 242. Kapag nag-equal siya sa 4, i-print niya yung game over, kung sino yung panalo, and paano nanalo yung winner, which is by diagonal line. Ngayon, after nitong program na to, mapapansin natin na itong line of codes na nag-evaluate kung may nanalo na ba, mapapansin natin, kung mapapansin nyo, pinlace namin siya before the input or paglalagay ng piece. And this is to assess afterwards kung may nanalo na. So, dito, meron tayong do while loop para sa paglalagay ng piece. So, dito, loop in dropping of pieces of the player. So, sa line 254, piniprint niya yung string na yan, set of strings, and then, din sa 255. And then dito, sa line 256, nag-declare tayo ng variable name usernum, na magsisilbi kung saan mag-i-store na yung value kung saan gusto ilagay ni user yung kanyang piece. Kung sa 1 ba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. After makuha natin yung
input ni user kung saan niya gusto ilagay yung piece, mapoproceed na siya ngayon sa if statement. So, ang condition na nakalagay dito, if user num or yung pinili ni user kung saan niya gusto ilagay yung piece is equals to 1, papasok siya dito. And if row A is greater than or equal to 0, papasok siya doon. So, ano nga ba silbi ng ating row A? Ang mga variable name natin na row A, row B, row C, row D na naka-assign sa bawat column number ay ang in charge sa placement ng ating piece sa pinakababang row. Naka-initialize ang ating row A sa 5. Ang index na paghuhulugan ng piece ng user ay sa pinakababang part ng ating board, which is yung row index 5. And may makikita tayo dyan na row A minus na in charge sa pag-move ng ating row pataas hanggang sa ito ay mapuno. Ang variable name naman na overall count plus ang in charge sa pagbibilang kung ilang piece na ba ang nalagay ng user at computer. So sa bingo lineup game, meron tayong maximum na piece na pwedeng ilagay sa board na 42 pieces. Na kung saan, kapag umabot ang overall count na 42 pieces, automatic mag-end ang program. Kapag pumapasok siya dito or kapag patuloy na pinipili ni user ang 1, nag-a-assign tayo ng value na 0 o sa index na yon kung nasan na. After nun, magbe-break yung loop dito sa ating paglalagay ng piece para kay player. Para naman, lilipat na siya sa susunod na loop for the computer. So, ayun, dito sa if statement na yan, kung ano yung concept po natin dito sa sa unang if statement, ganun din ginawa natin sa iba pang column number hanggang number 7. Ngayon, kapag ang user naman ay nag-input ng number or column number na labas sa ating available column sa ating game, maglalabas siya ng message na invalid choice at i-continue yung loop para ulitin yung tanong na kung saan gusto ilagay ni user yung kanyang piece. And then, ayun. So, dito naman sa next na do while loop, bali dito naman nangyayari yung paglalagay ni computer ng piece sa ating bingo lineup game. And yung nakalagay na if statement dito ay same lang sa concepts na nilagay natin dito sa ating line of codes for dropping ng pieces ng player. So dito, unlike sa previous line of code, nanghingi tayo kay user ng input kung saan niya gusto ilagay. Dito, ang magdedetermine naman kung saan gusto na ilagay ni computer yung kanyang piece ay using this mat.random na kung saan yung maximum and minimum natin ay naka-assign sa ating pinakataas na line of code, which is 1 and 7, since ang available nating column numbers from 1, which is yung minimum, hanggang maximum, which is yung 7. So doon magge-generate ng random number from 1 to 7 si computer na may store sa variable name ng computer num. So ayun, pagkatapos niya makapag-generate ng number and meron ng value si computer num, magpo-proceed na siya sa if statement para i-check kung meron pa bang available mark itong row A is greater than or equal to 0, and kapag yung computer num natin ay naglagay sa 1. So, ito yun, katulad sa previous line of codes, meron tayong row A minus, row B minus, na kung saan magbabawas siya ng available slots per each row. Dito, may makikita kayo na if overall count is equals to 42, or in other words, ang logic dyan, kapag nakapaglagay na ang user at computer ng 42 na pieces, which is yung total number of slots dito, ang i-output niya is game over and draw. So, ibig sabihin nun, nag-ulit-ulit yung loop na binasa itong mga verification or evaluation na yung mga nag-evaluate na line of codes to check if there's horizontal, vertical, diagonal line na apat magkakasunod na magkakaparehas ay wala pa rin nagsasatisfy. And yung bilang
ng slots na nailagay na ng user at computer ay equal na to 42, dito niya madedetect na puno na yung ating bingo lineup board, na kung saan maglalabas ng output na draw. Tapos, yung unang case kapag nanalo sa coin flip ay si user. Ngayon naman, sa else statement natin ay kapag ang nanalo sa coin flip natin is si computer. So dito naman, wala namang major difference dun sa ating previous line of codes kapag nauna si user or kapag si user nanalo sa coin flip. Ang pinagkaiba lang dito is yung placement na ating pag-input or pag-drop ng piece. Si computer naman ngayon ang unang magda-drop ng piece, kailangan natin siyang i-generate muna ngayon bago niya i-print yung progress ng ating game. So, yun lang yung pinagkaiba niya dun sa line of codes kapag kapag nanalo sa coin flip ay si player. Then, katulad kanina, meron tayong line of codes na mag-evaluate ng vertical, horizontal, and diagonal line na merong 4 na magkakasunod na magkakaparehas. And then, meron din tayong if statement na magde-determine kung may nanalo na ba or draw. And after nun, since si computer yung unang magda-drop ng piece, ang pag-assign or paglalagay ni user ni player sa board game ng piece ay mahuhuli may mahuhuli sa pagkakasunod-sunod ng paglagay ng program. So, in this case, nilagay namin siya sa huli para mauna si computer sa umpisa na maglagay ng piece.